Paano nga ba kumuha o magpa-deliver ng certificate galing sa PSA gamit ang iyong mobile phone o computer? Ganito lamang ang dapat gawin. Una, gamit ang iyong browser, ilagay ang link na ito, psahelpline.ph. Ganito ang iyong makikita sa screen. Then, click nyo lang yung order now. Next is, i-click nyo lang yung certificate na kailangan nyo. So, ang gagawin kong sample ay itong Senomar. Then, i-check nyo lang itong dalawang box, scroll down, then, click nyo lang ulit ang continue. Next is, makikita nyo naman itong dalawang options na to. Kung para sa sarili mo yung kukunin mong certificate, click mo lang yung first option. Pero if ibang tao ang ikukuha mo ng certificate, then i-click mo lang yung second option. Click nyo lang ulit ang continue. Next ay makikita mo yung mga kailangan para sa pagkuha ng certificate. Pag nabasa mo na, i-click mo lang ulit ang continue. So dito naman ay itatype mo lang yung mga personal details mo. Yung name, middle name at last name. Pag okay na, scroll down lang. Then input mo lang yung birthday mo. So scroll down lang ulit natin. At dito pipili ka naman ng government ID na meron ka. So yung ID na mapipili mo, ito yung ipepresent mo or ipapakita mo dun sa delivery. Then pag okay na, scroll down lang ulit and click ulit natin yung continue. So double check mo lang yung spelling ng pangalan mo. Pag okay na, click continue. So dito naman ilalagay mo yung details ng tatay mo o ng father mo. Double check mo lang yung spelling and then pag okay na, click mo lang ulit yung continue. Dito naman sa sunod ay details ng nanay o ng mother mo. Then pag okay na ulit, click lang ulit ang continue. Dito naman input mo yung lugar kung saan ka pinanganak, kung saang bansa, anong province at municipality. Then pag okay na, click mo lang ulit yung continue. Next naman, piliin mo dito kung para saan mo gagamitin ang document na nire-request mo. Pumili sa mga options, then click mo lang ulit ang continue. Pumili ng delivery option. Kung gusto mong i-deliver sa mismong bahay mo, ay piliin ang nationwide door-to-door. Kung pick up naman ang gusto mo, ay pipili ka sa mga pick up locations ni PSA na malapit sa iyo. Pag okay na, scroll down nyo lang ulit. At dito naman ay ilalagay ang details ng recipient o yung tatanggap ng document. Yung name, yung complete address, contact details at email address. Double check nyo lang, then click continue. Next is makikita nyo ang details na nilagay nyo kanina. So sa part na to ay kailangan nyo lang ulit i-double check ang spellings at informations. Pag okay na, scroll down. Dahil pinili ko ang nationwide door-to-door, ang halaga na babayaran ko ay 420 pesos. Mas mataas siya compare dun sa pick up. So, scroll lang natin ulit. And then, makikita nyo ang options na ito. Kung ikaw mismo ang tatanggap ng document, piliin mo yung una. Make sure lang na ikaw mismo ang tatanggap dahil hindi ibibigay ng courier ni PSA sa ibang tao ang document mo kahit na gumawa ka pa ng authorization letter. Kung may ibang tao naman na tatanggap ng document na in-order mo, ay piliin ang pangalawa. Dito ay kailangan mong gumawa ng authorization letter kasama ang ID mo na ipapakita sa courier ni PSA upon delivery. Then pag okay na, click mo lang yung I confirm. Then click continue. Next is payment options. So dito naman tayo pipili kung paano natin babayaran yung in-order natin. Sa online, pwedeng magbayad gamit ang credit card, GCash, Maya o bayad online. Kung over the counter naman ang gusto mo, pwede sa 7-Eleven, Bayad Center at Palawan Pawn Shop. At meron ding other options gamit ang BankNet at DragonPay.
makaka-receive ka ng text at email kapag okay na ang payment mo. Check nyo lang ang email nyo para malaman ang progress ng delivery. So after 2 days ay na-receive ko na ang document na in-order ko sa psahelpline.ph. So click the like button kung nakatulong ang video na ito at i-share sa iyong mga kaibigan. Thank you for watching!